Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tumulong sa pag-level ng grounds ng Local Corrections National Training Institute ang DPWH Region 8 sa Leyte Regional Prison o LRP sa panguna ni Regional Director Edgar Tabaco nitong kamakailan. Ginamit ang naayos na grounds para sa recognition rights ng COC-BC Class 2 Dasig Tikas nitong nakaraang linggo. Nagpasalamat naman si Chief Superintendent Jose Marie Alambro, Acting Superintendent ng LRP, sa DPWH at binigyang diin ang halaga ng pakikipagtulungan sa ibang ahensya upang mapabuti ang mga pasilidad at serbisyo ng bilangguan. Matapos na mag-viral online ang pagsuot ng uniforme ng pulis bilang costume sa isang Christmas party, ay nabahala ang Philippine National Police o PNP dahil labag ito sa batas. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang isang dayuhan na nagsuot ng uniforme ng pulis sa Christmas party. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang nangyaring kaganapan kung saan binigyang diin ng PNP na hindi maaaring suotin ang uniforme ng pulis ng hindi otorisado. Napag-alaman din na mayroon pang patch ng PNP Special Action Force ang nasabing uniforme ng dayuhan, kaya't iimbestigahan din ang pinagmulan nito kung saan nanggaling o isang pulis ba ang nagpahiram. Dahil pagpapaliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi kasama ang mga patch sa pagbili ng uniforme dahil iba-iba ang unit na kinalalagyan ng mga pulis. Pagpapaalala pa niya, ang pagsuot ng uniforme ng pulis ng hindi otorisado ay haharap sa kaso sa ilalim ng Revised Penal Code Article 179. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, makakatanggap ang Pilipinas ng 10.7 million euros o nasa higit kumulang 655 million pesos mula sa European Union o EU upang suportahan ang mga inisyatiba sa adaptation at climate mitigation ng bansa. Ayon kay Climate Fund Manager Investment Director Jeff Victorino, ang komunidad sa Pilipinas ang isa sa pinakaapektado ng global warming. Dagdag pa ni EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro, ang Pilipinas ay humaharap sa patuloy na matinding weather events, pagtaas ng sea levels at kakulangan ng tubig, kaya ang proyektong climate resilience na ito ay labis na makakatulong sa mga Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, PBBM iginiit na hindi kailangang magpadala ng warships sa West Philippine Sea. World Bank inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa politika ng Middle East. Ilang mambabatas nagbigay pahayag sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC. DOC nagsagawa ng malawakang drug test. Uniforme ng pulis na ginawang costume iniimbestigahan na ng PNP matapos mag-viral. LTFRB posibleng kanselahin ang prangkisa ng isang ride-hailing app. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Mula ng opisyal na kumalas ang bansa sa International Criminal Court o ICC noong taong 2019, kamakailang nabuksan ang posibilidad na muling sumapi ang bansa sa naturang judicial body bunsod ng investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, wala namang kaso kung bumalik ang Pilipinas sa ICC dahil hindi naman ibig sabihin nito na may susuko ang soberanya ng bansa. Sa panig naman ni Sir
Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, anuman ang maging desisyon ukol dito, hindi nito mababago ang investigasyon ng Quad Committee sa drugs at extrajudicial killing. Samantala, hati naman ang opinyon ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa usapin kung saan kinakailangan umanong mapag-aralan at timbanging mabuti kung ano ba ang may dudulot nito sa bansa. Nag-blacklist ang DA ng 10 kumpanya bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling at iligal na kalakalan upang protektahan ang sektor ng agrikultura at mga consumer. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Itinala sa blacklist ng Department of Agriculture o DA ang 10 kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan dahil sa iligal na kalakalan sa agrikultura. Pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas marami ng kumpanya ang na-blacklist ngayon kumpara sa nakaraang 6 na taon. Aniya ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling, profiteering, hoarding at cartel activities. Kabilang sa mga blacklisted companies ang LBM Grains Enterprises, Kaisilish Consumer Goods Trading at Golden Race Consumer Goods Trading na walang sapat na import clearance. Pati rin ang mga lisensyadong kumpanya tulad ng Larena Fresh Vegetables Young Indoor Plants Incorporated ay nasangkot sa price manipulation at collusion. Ayon kay BPI Director Gerald Glenn Panganiban, binawi na ang mga lisensya ng mga nasabing kumpanya at pinagbabawal ang operasyon ng mga walang lisensya. Ayon sa ahensya, malinaw na mensahe ang aksyon na ito laban sa mga smugglers at mapanlinlang na negosyante na nagdudulot ng masamang epekto sa mga magsasaka at consumer. Pagbibigay diin pa ng kalihim, patuloy na pananagutin ng gobyerno ang mga lumabag upang mapanatili ang integridad ng sektor ng agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na tensyon sa politika ng Middle East, isa ito sa maaaring makaapekto sa presyo ng mga bilihin, partikular na ang magiging epekto nito sa pagkain at gasolina. Ngunit kampante ang World Bank at inaasahang hindi nito maaapektuhan ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa naiulat na Philippine Economic Update nitong Martes, ang ekonomiya ng bansa ay inaasahang tataas sa average na 6% sa 2024 hanggang 2026 na makakatulong sa pagbaba ng bilang ng kahirapan sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, PBBM iginiit na hindi kailangang magpadala ng warships sa West Philippine Sea. World Bank inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa politika ng Middle East. Ilang mambabatas nagbigay pahayag sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC. DOC nagsagawa ng malawakang drug test. Uniporme ng pulis na ginawang costume iniimbestigahan na ng PNP matapos mag-viral. LTFRB posibleng kanselahin ang prangkisa ng isang ride-hailing app. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Papayagan ng idaos ang tradisyonal na simbang gabi kahit sa mga opisina at ibang lugar kung ito ay aprobado ng Archdiocese of Manila. Ito ay alinsunod sa circular na inilathala ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na tumatalakay sa mga alituntunin sa gaganaping 9 na araw na misa ng nobena mula sa ika-16 ng Disyembre hanggang bisperas ng Pasko. Samantala, papayagan lamang na isagawa ang misa sa mga simbahan, dambana at chaplaincy ng mga parokya maliban na lamang kung binigyan ng pahintulot ng Arsobispo ng Maynila na magdaos ng misa sa iba pang mga lugar.
Sa kabilang banda, bumaba ang kaso ng mga krimen sa lungsod ng Quezon. Yan ang naging pagbabahagi ng Quezon City Police District o QCPD. Makibalita kay Danisa Lopez. Naitala ng Quezon City Police District o QCPD ang pagbaba sa insidente ng mga krimen sa lungsod ng Quezon. Ayon sa datos, bumaba ito ng 13.91% o 43 insidente sa nakalipas na 2 buwan nitong taon. Ang 309 na kaso ng focus crime na kinabibilangan ng pagnanakaw, pagpapaslang, panggagahasa, homicide at physical injury ay naging 266 na lamang. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Melesio Buislig Jr., ang pagbaba sa kaso ng mga krimen ay sumasalamin sa pinaigting na operasyon ng kapulisan sa lungsod. Ilan lamang sa hakbang nito kontra krimen ay ang presensya ng pulis sa mga lugar, magdamag na checkpoint, Oplan, Galugad at Bulabog at ang paggamit ng teknolohiya para subaybayan ang mga CCTV. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ngayong holiday rush ay tinitignan ng Department of Transportation na DOTR ang posibilidad na magkaroon ng libreng sakay para sa mga biyahero. Ang libreng sakay na pinag-aaralan ay ang shuttle service mula sa mga istasyon ng tren na magtutungo sa mga mall. Tugon naman ang LTFRB sa libreng sakay na plano ng DOTR ay handa silang mag-issue ng special permits para rito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, PBBM iginiit na hindi kailangang magpadala ng warships sa West Philippine Sea. World Bank inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa politika ng Middle East. Ilang mambabatas nagbigay pahayag sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC. BOC nagsagawa ng malawakang drug test. Uniforme ng pulis na ginawang costume iniimbestigahan na ng PNP matapos mag-viral. LTFRB posibleng kanselahin ang prangkisa ng isang ride-hailing app. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.